Dalawang petisyon ang inihain ngayong araw sa Korte Suprema upang himukin ang mga maestrado na ideklarang unconstitutional at ipawalang bisa ang mga peace agreement ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Dalawang magkahiwalay na petisyon ang natanggap ng Korte Suprema ngayong araw na naglalayong mapawalang bisa ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Pamahalaan at MILF. Sa petisyon ng PhilConsa o ng Philippine Constitution Association, hinihiling na ideklarang labag sa saligang batas ang Framework Agreement on the Bangsamoro at ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ayon sa grupo, depektibo ang mismong pagsasagawa ng usapang pangkapayapaan dahil ang MILF lamang ang kinausap ng pamahalaan, taliwas sa Executive Order 125 na dapat lahat ng grupo gaya ng MNLF at mga lumad ay kasama sa negosasyon. Hindi rin maaring basta na lamang bubuwagin ang Autonomous Region in Muslim Mindanao at papalitan ito ng panukalang Bangsamoro. Walang kapangyarihan nila ang kasalukuyang Kongreso na lumikha ng panibagong Autonomous Region dahil ang mandatong ito ay ibinigay lamang sa unang Kongreso matapos ratifikahan ang 1987 Constitution. You cannot just establish the Bangsamoro by just a law because you have to amend the Constitution. Then sinasabi nila that the Bangsamoro shall replace the ARMM. You cannot just do that with the law because yung ARRM is a provision of the Constitution. Isang temporary restraining order ang hinihiling ng PhilConsa upang ipatigil ang pagpapatupad sa mga kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Sa petisyon naman ni dating Negros Oriental Congressman Jacinto Paras, hinihiling na mapawalang bisa ang peace agreement at lahat ng mga annexes nito. Ayon sa dating mambabatas, hindi kinonsulta ang mga sektor na apektado ng kasunduan, bagay na taliwas sa karapatang ginagarantiyahan mismo ng konstitusyon. This was a hearing conducted in the Senate. The local government unit says they were not aware that this is gonna be happening. The Lumads, the indigenous people, who are supposed to be the major stakeholders here, they're not consulted according to Senator Marcos. Malaking pagkakamali rin umano ang garantiyang nakasaad sa Section 4, Article 7 ng Framework Agreement na aamyendahan ang saligang batas para lamang maipatupad ang kasunduan. Hindi rin naayon sa saligang batas ang probisyon sa paglikha ng teritoryo ng Bangsamoro dahil nangangahulugan ito ng isang hiwalay na estado o sub-state. Sinabi pa nito na may pagkakatulad ang panukalang Bangsamoro sa MOA AD o ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain na pinawalang bisa ng Korte Suprema noong 2008. Binago lamang ang ilang termino sa naunsyaming kasunduan. Ngunit mas malala pa umano ang Bangsamoro dahil sa probisyon nito na pinapayagan ang isang lugar na sumanib sa Bangsamoro anumang oras na magpetisyon ang 10% lamang ng populasyon nito. Mas malala in the sense that nag-expand yung mga authority ng MILF. Dati wala yung opt-in provision na yung isang barangay o isang bayan dahil lang sa 10% na number of people pwede nang maging member sila ng Bangsamoro. Ayon pa sa dating kongresista, hindi rin muna dapat ipinapatupad ang ilang probisyon ng kasunduan gaya ng decommissioning o pagsusuko ng armas ng MILF. Dapat umano na lahat ng probisyon ng kasunduan ay nakapaloob sa binubuong Bangsamoro Basic Law. Handa naman ang Malacanang na ipagtanggol ang legalidad ng FAB at CAB. It's quite interesting because we signed the FAB close to 2 years ago, and then the CAB a year ago, March 17 po yan, kung tama ang aking alala. And so far, there's no opposition when both documents were signed. And perhaps it is born out of the discussions that we are having on the BBL as we speak, but we are prepared to answer should the Supreme Court require government to put forth its side on the CAB and on the FAB. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.